okay. No woman I cry. No woman I cry. Good morning mga boss, mga paps. So andito naman tayo sa panibagong vlog na to. Share ko na naman yung tungkol dito sa ating maiwagang master handbrake. Mga papsi, pwede naman tayo gumamit ng itong ibang lever kagaya ng halimbawa sa Rider 150. So kailangan lang natin ng conversion. Kasi maganda rin yung sa ganong lever sapagkat na-adjust mo yung ditong part na dito. Nami-minimize na ma-maximum mo yung kanyang range para pag nag-brake ka malambot siya and sakto lang dun sa iyong hand, sa iyong wrist. Hindi ka masyadong mahihirapan lalo na kapag sa mga city drive tayo. Pero ako kasi mga paps, ganito pa lang yung aking na-avail. So sinubukan ko naman, so okay naman din siya. Hindi pa ako nakakapag-avail ng itong adjustable na lever kagaya ng Rider 150. Pero for the meantime, ito lang muna yung aking susubukan. Ganon din sa right na ating handbrake master. So stay tuned lang kayo mga papsi para makita ninyo kung paano ko siya ginawa and yung mga details. Okay. So tanggal na to kasi tinanggal ko na yung mga bolt. Tanggalin ko na ng isa-isa yung plates. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Basic natin na bleeding, gagawin natin mas madali na explanation kung paano tayo pag-bleeding sa mga handbrake master natin. Ang fluid, sa mga hindi po nakakaalam, siya po is nakakapagpakalubot o nakakatanggal po ng pintura ng ating motor, ng ating MC. Mamaya, nagpapakita ko sa inyo kung totoo na nakakatanggal to ng pintura. Pag hindi po kayo gumamit ng tubig sa pagtatapos ninyo ng pag-i-install. So dapat kailangan nyo ng tubig. Pag magpalit kayo, mag-install panibago. I-focus ko po mga papsi yung ating brake hose, kung paano ko siya nilinya. Sa iba nating mga kapapi dyan, nilang mga brake hose sa paglagay nila, nagtataka ako bakit yung iba pagdating po sa rear na brake hose yung ditong part ito medyo nakaangat, nakapaganyan siya. Parang sa for me paps, hindi ko gusto yung ganong part na yung rear brake hose natin nakalabas na may taas na nakaangat na ganyan. So parang para sa akin lang hindi ko naman sinasabi na pangit siya tignan, pero for me hindi ko siya gusto tignan na nakalabas yung ating brake hose dyan. Kasi para sa akin mas maganda pa rin yung nakafix siya na ganito siya, kagaya sa may front natin na brake master, yung ating hose na ganyan lang din siya, same lang siya, diba? So ito na nga. So ang ginawa ko sa kanya, dahil ang length niya po, ang haba niya is almost 1.5 meter. So 1.5 meter itong aking brake hose na nabili. So ito siya. Dito ko siya i-phoenix. Yung sobra niya na mapupunta sa taas, ito siya oh. Ganito po ang ginawa ko sa kanyang lining. Nilinya ko siya dyan. Pinagapan ko siya na ganyan na linya. Kita niyo po ba? Ayan. Ito po yan ha. Sa brake hose po natin yan sa rear. Pinagapan ko siya na ganyang linya papunta dun. Ayun, kung makita niyo yung blue. Ayun, dun. Dito ko po siya nag-binend. Dito sa may bandang baba. Para hindi po siya nasa taas na naka-letter U. So dito po siya. Wala naman pong problema kung dito siya naka-fix. 'Di ba? Para hindi lang siya pangit na sa may taas. Kasi matatakman naman po siya ng
clearings. Okay? So ayun, malipat naman tayo kung bakit kailangan natin i-secure itong ating brake hose na dapat hindi po siya didikit sa ating makina. Bakit? Napakalaking halaga po na dapat ang ating brake hose ay hindi didikit sa ating makina. Alam niyo naman siguro sir na 'di ba mainit ang makina. Unang-una, once po ng ating brake hose ay madikit sa makina, bukod siya ay mapapaso o mababalatan, malaki din po ang possibility na ang ating hose is mag-evaporate. So pag mangyari po na mag-evaporate ng ating fluid sa ating hose, malaking chance na mawalan tayo ng ng preno. Kaya ayun, ina-advise ko po na sana ilayo yung ating brake hose sa ating engine. So itago lang natin siya sa clearings kagaya ng ginagawa na ganito. Okay, ganyan lang po siya. Ayun. Ayan po yung connection niya dyan. Yung ating banjo bolt nandito. Then kung magtataka kayo mga kapapi, ito yung ating itong part na to. Ito po yung nakakonect sa ating nasa left hand brake master. Ito po yung sa brake light, itong wire na ito na nakakonect dito po sa banjo bolt. Ito po yung linya niyan. Ito po is nabibilog din sa mga shop gaya nito. Ito yung linya papunta dito. Yan, ito pinagapang siya dito papunta dito. Yan, connection niya dito. Ito po siya. Ito po siya natin i-connect. Kinonnect. Ito siya mga papi. Yan po siya. Dito natin siya kinonnect. So once magbe-brake ka, ito na po yung magagamit natin sa sa handbrake master sa rear. Dito po siya nakakonect yung sa brake light. Okay? Then itong mga wire na nakikita yung iba na white, ito naman po yung ating connection papunta sa ating negative and positive na battery. Linya po yan papunta sa ating horn o yung sa ating busina. So susunod po natin i-explain ko yung kung bakit nakaganyan po linya ko dyan. Iba po kasi ang ginawa ko sa installation nyo. By the way, mapunta po ulit tayo sa topic. So ito mga paps, magtatanggal muna tayo ng ating banjo bolt. Kuha tayo ng ating Fortuner mata to. I-bleeding ko to para mag-change kasi ako ng ating wagang fluid. Isang reason na rin yun. So ito mga paps, nalawagan ko na yung ating banjo bolt. So ayan, nagbi-bleed na siya. Then nilipat naman ako dun sa ating handbrake master para doon naman ako magbubukas ng ating lagayan ng ating fluid. Hindi po tayo dito mag final bleeding dahil nakataas po siya kapantay nung ating banjo bolt. Okay, so tapos na po ako dyan. Nag bleeding na po siya, yung dumugo na siya, tumulo na. Ayan, patay na naman po yung aking pintura. Bakbak na naman to, pero actually naka-ready naman yung ating tubig. So mamaya after kong makapag final bleeding, lalagyan ko agad yan para hindi siya magkalat masyado, para hindi madamis yung todo yung ating pintura. So i-open natin ito para malagyan na natin siya. Yan. Tulad po na sabi ko kanina, pagkatapos nyo po rito maglagay ng fluid, careful po at iwasang mapatakan yung ating mga parts na may mga pintura, kahit mga walang pintura, kasi hindi siya maganda
napatakan dahil bukod sa kukulubot siya, magpipade pa ang ating mga pintura. So ayan, natanggal na ang takip. Ayan. So ngayon lalagyan ko siya ng fluid. Konti na pala ang laman nito. Ito, buksan natin ang fluid. Then ito, refill tayo mga paps. Napaka-importante po niyan na lagi dapat na maintenance ang ating brake. Nun, i-check ulit ito sa may ating banjo bolt. Kailangan itong higpitan ating caliper. Yan, nahigpitan ko na. Then magpe-press tayo dun sa ating brake. Press tayo dito para bumaba siya. Yan. So kailangan ko ng matalian to kasi wala naman akong kanang kamay dito or kasamahan para siyang maghawak dito tapos luwag dun sa ating banjo bolt. Okay, so kailangan ko ng assistant natin na panali. So ito, may walong technique mga paps. Kumuha na lang ako ng rubber o goma para dito. Flip ko na lang muna. Diyan habang nakapress siya, luluwagan ko dun sa likod. Ito mga paps, luluwagan natin yung sa may bandang bleeding ng kanyang ear. Tama lang. Tapos tanggalin ulit natin yung ditong kanyang rubber. Matigas siya rubber ko. Yan. Push ulit natin. Yan. Tapos lagay ulit natin siya. Balik tayo dun sa may likod. Mag-bleeding ulit tayo. Medyo kailangan ng tiyaga paps. Yan, focus na. Bleeding ulit natin siya. Yan, para lumabas yung hangin. Harap. Yan, press natin. Tumitigas na siya. Yan na, medyo matigas na. Yan. Para yung hangin mapalabas natin. At ang mas stay dyan yung ating fluid lang. Konti na lang yan, konting ano na lang, konting panahon na lang. At malapit na siya. Yan. So yun mga paps, dahil paulit-ulit na tayo doon ay natapos na, matigas na yung ating brake master dito. Tigas na siya, hindi na kagat-kagat na siya. Tatakpan na natin ito. Ating labasan ng hangin. Dali. Tapos ganun din sa ating reservoir ng fluid. So takpan na natin ito. Ayan. Wait. Pwede nyo rin naman kasi ito lagyan ng maliit na hose yung kakasya rito. Tapos i-connect nyo sa maliit na bottle, mineral bottle, para di ganyan na kalat. Okay? Kaya lang wala ako naka-prepare na ganun. So ganun na lang. Kailangan may naka-ready lang kayong tubig para ipangbuhos nyo dyan. Pagkatapos ninyo ayan, mag-bleeding. Buksan natin to, lagyan natin, buhusan natin ng tubig. Okay. So ayan, para malinis siya, mawala yung
brake fluid dyan na nakakasira ng pintura. Ayan na. Bukasan ko na siya. Okay. Tatanggal na dyan yung fluid na nalagyan ng mga yan. Okay. Then takpan ko na rin yung sa harap. Yung sa reservoir ng fluid. Kunin natin yung takip tsaka yung tornilyo. Takpan natin. So ito na. Yan. Yan ang kanyang bolt. Sa kabila. Yan mga papi, ay itong ginagawa nating process dito sa rear na brake master, ganon din yan sa kanyang front. Parehas lang naman yan eh. Yung process doon sa rear tsaka sa front, parehas lang yung bleeding yan tsaka pag-install, same process. Tulad nga sabi mo kanina, meron kasi tayong ibang caliper na yung kanyang labasan ng hangin is na andun sa bandang ilalim. Ito, pag mga ganito, pwede nyo rin kabuhusan ng tubig. Pag mga ganyan sobra, punasan nyo muna. Punasan nyo muna yung mga parts na nalagyan. Tapos buhusan nyo ng tubig para hindi mabakbak yung mga pintura ng inyong mga parts ng motor. Okay. Buhusan ng tubig. Tinakpan ko na. Buksan na din natin. Yan, nakuha na ako mga papi. So, buhusan natin yan. Yung mga part na nalagyan dyan. Ang fluid. Okay. So, okay na yan. So, ngayon, dun sa ating front na brake master, ito hindi ko naman na siya papalitan ng fluid kasi okay pa naman to dahil kakaano ko lang naman yan eh, kakapalit ko lang din naman yan. So mga papi, ito na muna yung ating masishare ko ngayong araw, yung tungkol dyan sa ating pag-install ng left and right na brake master. Totally, pasensya na kayo, hindi ko na binaklas ha, kasi wala akong tagahawak ng cam. Ang hirap siguro by next time gawin ko yung talagang i-install ko siya. Okay, yung mga parts na susunod natin. Okay, huwag kalimutan mag-follow up sa ating mga video. Kung may mga comment po kayo, mga tanong, yan, mag-comment lang po kayo. Ayan, sasagutin ko naman po yung mga tanong ninyo. Then yun, subscribe na rin po kayo para updated po kayo sa mga susunod nating mga sharing ng mga ideas sa mga installation sa mga parts ng ating mga motor. So yun mga kapapi, yung sinasabi ko sa inyo, kapag di kayo gumamit ng tubig, katapos ninyong magpalit ng fluid, ganito ang mangyayari. Yan, kita nyo ba yan? Kapag di nyo sa binusan ng tubig at pinabayaan nyo lang, pinunasan nyo lang, yung pintura ninyo bukod sa kukulubot, magbabakbak. Ayan po ang nangyari dun sa aking lumang handbrake master. Pinunasan ko lang itong mga papi, hindi naman sa may mga parts din na nalagyan na hindi ko na-focus na linisan na ng tubig. Ayun, ganito ang nangyari sa kanya, di ba? Yung ibang parts ganon din. So ito yung tinanggal ko na ating sa foot brake, pati caliper tinanggal ko na rin yung stock natin. Ito yung stock ko dati sa ating fluid. So ayan, nagkaroon din siya ng ayan, nagbakbak ang pintura. So parang repainted na rin siya, pangit di ba? Yan ang nangyari sa kanya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede kayong gumamit ng ganito naman. Parehas ko, advisable ko mga kapapi,
Mas maganda kung siguro ganito yung bilhin ninyo na handbrake master, yung merong sinasabi ko kanina, yung may adjustable dito. Yan, merong siyang number na 1 to 7. Yan. Para yung kanyang mobility, yung kanyang sa wrist ninyo, sa kamay, ma-adjust ninyo. Kung gusto ninyo medyo malambot lang siya, di bawasan ninyo dito. Para pag press nyo dito sa wrist, ayun, halos dikit lang dun sa inyong silinyador or sa inyong sa left. Ganon din. Then pag adjust naman dito, yung pagtigas naman niya. Okay? Alam niyo naman na niya siguro mga kapapi. So ayun. Ito yung dati kong ginagamit sa aking right na handbrake master. So since na nagpalit na ako yung dalawang block na, halangan namang ito hindi ko palitan, tapos yung sa left ko sa rear block, pangit naman tingnan, di ba? So dapat pair na rin sila. So yun mga kapapi. Yun lang po, and RS sa lahat.